Bakit isang malaking tagumpay ang paglalagay ng West Philippine Sea sa mga global maps para sa Pilipinas? Alam mo ba na sa loob ng mahabang panahon, kahit sariling karagatan natin, hindi natin makita sa Google Maps na sa bawat pag-zoom mo sa South China Sea, parang walang bakas ng bansang Pilipinas. Pero ngayon ay isang malaking pagbabago ang naganap, isang pangalan ang nabuhay at sa isang iglap, ang salitang West Philippine Sea ay muling lumitaw sa mapa ng buong mundo. Pero teka, bakit nga ba sobrang big deal nito? Pangalan lang yan, di ba? Ang tanong ng karamihan. Pero hindi, dahil ang West Philippine Sea ay hindi lang basta label. Ito ay simbolo ng ating karapatan. Isang patunay na kahit maliit ang Pilipinas, kaya nating lumaban, na kahit tayo'y dinidiin, inaangkin at pinipilit patahimikin, may mga tinig pa ring hindi tumitigil. At ngayon, kahit ang mga higanteng tech companies sa mundo, gaya ng Google, Apple, Waze, ay unti-unti na rin kumakampi sa katotohanan. Ito ang laban ng hindi lang ng gobyerno, kundi ng bawat Pilipinong may dangal. Ito ang laban para sa ating kabuhayan, para sa ating mga mangingisda, para sa ating kinabukasan at mga susunod pang henerasyon. Kaya't kung akala mo'y maliit lang ang isyong ito, ngayon ang panahon para malaman mo ang buong kwento. Bakit isang napakalaking tagumpay para sa Pilipinas ang West Philippine Sea sa Google Maps? 1. Simbolikong tagumpay ng Pilipinas. Ang paglalagay ng West Philippine Sea sa mga kilalang global maps platforms tulad ng Google Maps, Apple Maps, Waze at iba pang navigation apps ay tila isang simpleng bagay para sa ilan. Ngunit sa likod nito ay isang malalim, makasaysayan at makapangyarihang tagumpay para sa Pilipinas. Isa itong pagkilalang hindi lang sa ating soberanya, kundi sa legal na karapatan ng bansa sa isang pinagtatalunang bahagi ng karagatan. Matagal nang isinusulong ng Pilipinas ang paggamit ng terminong West Philippine Sea upang igiit ang ating Exclusive Economic Zone or EEZ sa loob ng mas malawak na South China Sea. Kaya't naman ang pagkilala ng mga dambuhalang tech companies sa terminong ito ay nagpapakita na unti-unti nang naisa sa katuparan ng ating layunin na makita ng buong mundo ang tama at makatarungan na panig ng Pilipinas. 2. Kasaysayan ng West Philippine Sea bilang opisyal na terminolohiya. Mahalagang balikan ng kasaysayan kung paano nabuo ang konsepto ng West Philippine Sea. Noong taong 2011, nilagdaan ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III ang Administrative Order No. 29. Sa utos na ito, inaatasan ng lahat ng ahensya ng pamahalaan na gamitin ang terminong West Philippine Sea sa opisyal na dokumento at komunikasyon upang tukuyin ang bahagi ng South China Sea na nasa loob ng 200 nautical miles Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang hakbang na ito ay hindi basta pagkakaroon lang ng bagong pangalan. Ito ay simbolo ng pagtindig ng bansa laban sa agresibong pag-aangkin ng China sa halos buong South China Sea. 3. Ang tagumpay ng Pilipinas sa Dahej Arbitration Case. Isa sa pinakamahalagang legal na tagumpay ng Pilipinas ay ang 2016 arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands. Sa ilalim ng United Nations Conventions on the Law of the Sea or UNCLOS, isinampa ng Pilipinas ang kaso laban sa China upang ipawalang bisa ang 9-dash line claim nito. At matapos ang 3 taon, pabor sa Pilipinas ang naging desisyon. Ayon sa korte, walang legal na basehan ng pag-aangkin ng China sa mga karagatang sakop ng 9-dash line na sinasabi nila. Sinabi rin ng tribunal na may karapatan ng Pilipinas sa pangingisda, paggalugad at pagkuha ng yaman sa loob ng EEZ nito. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang legal na panalo, kundi moral at simbolikong tagumpay na nagpapakita ng kakayahan ng isang maliit na bansa na ipaglaban ng kanyang karapatan sa harap ng isang superpower. 4. Pagkilala ng mga global tech companies, ang Google, Apple, Waze at iba pa. Ngunit sa kabila ng legal na tagumpay na ito, marami pa ring hamon ang hinaharap ng Pilipinas, lalo na sa aspeto ng global recognition. Maraming nagsasabi noon na walang epekto ang tagumpay sa International Court kung hindi naman ito kinikilala o pinapansin ng mga makapangyarihang bansa at korporasyon. Isa sa madalas na argumento ng mga kritiko at trolls ay wala nga sa Google Maps ang West Philippine Sea. Ito ang ginagamit nilang dahilan upang maliitin ang paninindigan ng Pilipinas. Ngunit sa panahong ito, nagbago na ang ihip ng hangin. Hindi lang Google Maps ang gumagamit ng West Philippine Sea, pati ang Apple Maps, Waze at Flightradar 24.
at iba pang navigation apps ay gumagamit na rin ng terminong ito. Isa itong patunay na kahit ang mga pribadong kumpanya sa labas ng pamahalaan ay kinikilala ng opisyal na pangalan ng karagatan. Hindi na ito simpleng usapin lang ng mapa, ito ay simbolo ng pagkilala sa soberanya ng isang bansa sa harap ng panggigipit. 5. Ang papel ng tamang terminolohiya sa national identity at education. Napakahalaga ng simbolismong dala ng paggamit ng West Philippine Sea sa mga mapa. Sa panahong laganap ang disinformation at mga propaganda, ang tamang impormasyon ay sandata. Kapag nakita ng isang estudyante, turista o kahit sino mang gumagamit ng Google Maps ang terminong West Philippine Sea, agad itong uukit ng idea ng bahaging ito ng karagatan ay pag-aari ng Pilipinas. Isa itong tahimik ngunit makapangyarihang paraan ng edukasyon at pagpapalaganap ng tama. At higit pa rito, isa rin itong mensahe sa China na ang mundo ay hindi basta-basta mananahimik habang binabaliwala ang international law. Ipinapakita nito ng laban ng Pilipinas ay hindi lang laban ng gobyerno, kundi ng lahat ng taong naniniwala sa batas at hustisya. 6. Ang West Philippine Sea at ang pagbuo ng pambansang identidad. Sa mas malalim na perspektibo, ang paggamit ng West Philippine Sea ay bahagi ng pagbubuo ng pambansang identidad. Sa bawat pagbanggit ng tamang pangalan ng mga karagatan, pinapaalala sa atin ang ating kasaysayan, karapatan at pagkakakilanlan bilang isang bansa. Tulad ng paggamit ng wikang Filipino, ang paggamit ng tamang pangalan ng teritoryo ay nagpapalalim ng pagmamahal sa bayan. Sa kabila ng malalaking hamon sa geopolitika, kailangang ipaalala sa bawat Pilipino, lalo na sa mga kabataan, na may bahagi ng dagat na tayo ang may pananagutan, tayo ang may karapatan, at tayo ang dapat mangalaga. 7. Epekto ng West Philippine Sea sa kabuhayan at enerhiya ng Pilipinas. Hindi lang ito isyu ng international law or geopolitics. May konkretong epekto ito sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Halimbawa, ang mga mangingisda sa Zambales, Palawan at iba pang coastal areas ay umaasa sa yamang dagat ng West Philippine Sea para mabuhay. Kapag hinayaan nating angkinin ito ng ibang bansa, mawawalan sila ng kabuhayan. Sa likod ng isyong ito ay ang libo-libong pamilyang umaasa sa karagatan. Dagdag pa rito ay ayon sa mga eksperto, mayaman sa langis at natural gas ang West Philippine Sea. Isang potensyal ng energy source na makakatulong sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. 8. Paglilinaw sa maling paniniwala. WPS versus South China Sea. Kailangan nating palakasin ang kaalaman ng bawat Pilipino sa isyong ito. Una, kailangang itama ang maling pag-unawa na ang West Philippine Sea ay kapareho ng buong South China Sea. Hindi ito totoo. Ito ay nasa loob ng EEZ ng Pilipinas na kinilala ng UNCLOS. Ikalawa, kailangang itigil ang paggamit ng salitang South China Sea sa opisyal na usapin na tumutukoy sa ating teritoryo. At ikatloy, dapat tayong maging mapagmatsyag sa mga trolls at propagandista na patuloy na bumabaluktot sa katotohanan upang iligaw ang publiko. Maging mapagmatsyag at makabayan. Sa huli, nananawagan tayong hindi lamang sa mga kumpanya at dayuhang gobyerno, kundi sa bawat Pilipino na maging mapagmatsyag, maging maalam at maging makabayan. Gamitin ng tamang termino, ituro din ito sa mga susunod na henerasyon at isapuso ang kahalagahan ng West Philippine Sea sa ating pagkatao bilang isang bansa. Dahil sa panahon ng disinformation at panggigipit, ang paninindigan sa tama ay isang uri ng pagmamahal sa sariling bayan.